Huwag na mapalitan na natin ang pag-iisip natin. Hindi ito unusual, hindi ito emergency. Ito gayon talaga ang panahon. So bakit, kung ganyan talaga, may bagyo, may baha, new normal na yan, at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Bilyon-bilyon. Bakit? Ipunin ang tubig baha. At mag-swimming ka na lang dyan kasi ganyan talaga. May bagyo, may baha. At mangyayari ito, dahil sinasabi, ang estimate daw sa bagyo dito para sa Pilipinas sa taong ito, 12 to 15 na bagyo. So nakatatlo na tayo. So to be conservative, ibig sabihin, 100 pa ito na dadating. Kaya huwag na nating isipin na baka magkabagyo. Huwag tayo mag-isip na ganun. Tayo kasi nung lumaki tayo, very maliwanag na maliwanag kung kailan ang typhoon season, maliwanag na maliwanag kung saan nagbabaha. Ngayon, hindi na ganun. Kaya nagbago lahat. And we have to see na wag na natin sasabihin baka magkabagyo, paano na pagdating ng bagyo? Dahil darating at darating yan. Kailangan natin ng mas maayos na pamamahala sa ating bayan. We deserve better. Hindi kami ang sasabihan, hindi tayo ang sasabihan na okay na yan. Ganyan talaga yan. Hindi pwede ganyan ang sagot ng gobyerno. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan saan mang dako po kayo naroon. Eto nga pag-usapan po natin itong mga bagong patutsada ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Ito ay sa ginawang pagpupulong, ginawang pagtitipo ng ating mga kababayang OFW sa Seoul, South Korea, mga kababayan. Ginawa po ang rallying ito sa panawagang mapauwi na ni dating Pangulong Duterte. At pag-usapan din po natin itong ang naging resulta ng laban ni General Torre. Panalo si General Torre mga kababayan via default. Hindi sumipot yung kalaban. Ito nga yung mga kababayan yung picture kung saan itinasang referee yung kamay niya bilang para iproklama na siya ang panalo dahil nga wala itong kalaban. Ano kaya ang maaaring nangyari mga kababayan kung sakaling dumating dito si Mayor Baste? Meron kayong matutulog sa dalawa. At yun nga, kasunod nga ng pangyayaring ito, dahil nga tila pinapalabas nila na parang duwag o ayaw lumaban itong si Mayor Baste, naglabas naman ng katibayan itong si Mayor Baste na meron na pala siyang travel authority bago pa mangyari ang hamunan itong dalawa mga kababayan. Parang ang lumalabas dito sinadya nilang ituloy kunwari dahil alam nila na aalis nga itong si Mayor Baste papuntang Singapore dahil meron na nga siyang travel authority na napirmahan nung July 20. At eto, dumako na po tayo dito sa naging talumpati ni Vice President Sara Duterte mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Ang susunod, ang ating diskusyon sa nangyayari sa ating bayan. Dahil nabutol tayo, huwag na natin pagdating. Inday Sara, kasalanan mo ito lahat. Kasi sinasabi ko sa inyo, di ba kasi, nakita naman natin kung ano yung nakita natin yung martial law. Nakita natin kung anong klase, corruption at ill-gotten wealth ang nilamas nila sa Pilipinas. Mali na ako sa anak ko. Gusto niya ay mas magandang Pilipinas kung ano nakikita at nararamdaman at tinitirhan natin ngayon. Kasi bakit ba? Kasi nandoon yung mga anak natin. Na sila din yung susunod na mga Pilipino na maninirahan sa ating bayan. Kaya gusto natin, iiwan natin ang maayos, maganda, maunlad, may disiplina, na mga mayaman, na mga Pilipino, at na bayan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ganyan ang paningin niya sa kanyang
kailangan gawin para sa bayan. Hindi ko alam bakit lahat tayo pare-pareho ng pangarap para sa ating bayan. Pero merong iilan, ang malas pa natin, nakaupo sila lahat sa posisyon sa gobyerno, hindi pareho sa atin ang kanilang pangarap para sa bayan. Kaya, bukas ay State of the Nation Address. Sayang ang data. Kaya nga, ako din ayaw ko na rin manood kasi alam mo, sa totoo lang sa totoo lang talaga, natitrigger ako sa pag nakikinig ako sa kanya. Yung, naiiyak ka ba? Minsan lampas irita na siya, minsan galit na siya. Gusto mo na basagin yung screen ng cellphone mo. Kaya pareho tayo, mami, hindi na ako manonood, babasahin ko na lang. Kailangan natin magbasa. Kasi kailangan natin malaman kung ano na namang pambobola ang sinasabi sa taong bayan. Ano na namang pambubudol. Ipunin ang tubig baba. At mag-swimming ka na lang dyan kasi ganyan talaga. May bagyo, may baha. So bakit? Kung ganyan talaga, may bagyo, may baha, yung normal na yan, at ganyan na talaga yan, bakit ang daming flood control projects? Bilyon-bilyon. Bakit? Yung sinasabi niya, at yung sinasabi niya, sa susunod na araw, o sa susunod na linggo, magkaiba. Hindi na siya, wala na sa wisyo, sa Tagalog. Tulad na lang din na 20 ang bugas. 20 ang bugas. Hindi ko alam kung saan galing yung naisip niya, na ipinangako niya para sa taong bayan na gagawin ng pamahalaan na 20 pesos ang kilo ng bigas. Kung alam niya na hindi magagawa yon, ibig sabihin nun, siya ay nagsisinungaling, nabubudol. Una sa lahat, yung budget natin. Yung budget ng bayan, paano ba? Hinahati-hati lang ng mga congressman, ng mga boss, sir. Ikaw man representative nila. Hinahati-hati lang nila. Karamihan ng pera pumupunta sa yes, sa mga walang kwenta programa. Kasi hindi siya nabibigay sa mga priority programs ng government. Paano ko nasabi yun? Galing ako ng Department of Education. Pinapirma nila ako ng budget kung saan buong budget ng school building program ay hinati-hati ng mga iilang congressman. At sinabi nila sa akin, ganyan talaga ang paggawa ng budget. Na napaisip ako. Napaisip talaga ako. Ako ba? Mali? Nakasanayan na lang nila na ganyan ang kalakaran. Hindi napupunta sa totoo at tama proyekto para sa bayan ang ating budget. Pangalawa, ang laki ng utang natin. Dahil yung budget ay inuutang. Mag-utang ka para ka gumawa
ng tulay mula sa Sorsogon, papuntang Samar, mula sa Leyte, papuntang Surigao, at pabalik ka naman, Zamboanga, papuntang Dumaguete, Dumaguete, papuntang Siquijor, papuntang Cebu. Kung mangungutang ka, para itulay mo yan lahat, okay lang. Pero kung mangungutang ka, dahil ibibigay mo 5,000, 5,000, 5,000, 3,000 sa'yo, 2,000 sa akin, 5,000 sa akin, 5,000 sa'yo. Wala kang makikita pagbabago at kaunlaran sa bayan. Dahil mali ang paggamit na pera na inutang. At paano mo yon mababayaran? Doon sa mga bigay mo, bulsa mo, walang babalik na investment sa ekonomiya. Hindi tataas ang ekonomiya. Dahil, pangit pa rin ang bayan. Bagsak pa rin ang iba't ibang lugar natin. Okay. Kasi sabi nila, alas 5 lang daw tayo dito. Ganyan, sabi niyo ako, pag umabot na tayo ng 4:30 ha, kasi magpicturan pa tayo. Dami natin. Kasi ako, susunod na bukas, mabubudol na naman sila. Ang susunod ay, yung walang klarong independent foreign policy. Nasa saligang batas natin yon. Nasa konstitusyon yon. Na hindi tayo kikiling kahit kanino man na dayuhan para sa ating bayan. Pero, anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Amerikano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni President Trump, they tilted towards the China. And, anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ibig sabihin ng tilt. Di ba sumasandal? Anong tilt sa Tagalog? Kuya. Kumikiling. Kumikiling na ang ating foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Hindi ko salita yan. Napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yun. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala ka, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mo. At ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Nakikipaggirian sila sa China. Meron tayong arbitral award. Sinasabi sa atin ang West Philippine Sea. Ano natin gawin? Ano? Dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito. Ang West Philippine Sea, may arbitral award. Hindi yung makikipaggirian ka doon sa dagat. At ano sabi niya ngayon? Sa girian ng teritoryo ng Cambodia at Thailand. Ang sabi niya, tutulong ang Pilipinas para magkaroon ng kapayapaan doon. Pero ba natin? Tinutulungan niya ang interest ng tayuhan, interest ng ibang bayan Tayo lubog. na makipaggirian sa ibang bansa. Kaya sinasabi ko, hindi ko lang ito na
policy niya. Iba ang sinasabi niya ngayong araw na ito, iba din. Ang sasabihin niya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Habang lumalala ang kalagayan ng ating bansa. Lagi akong tinatanong, ano bang magagawa natin, Inday Sara? Ang magagawa natin, magkaisa tayo. Sabihin natin sa pamahalaan, maraming maling polisiya. Dapat ninyo itama. Unang-una na, hindi ninyo kami pwedeng sabihan na magtiis na lang kami. At new normal na yan. Hindi ninyo kami pwedeng sabihan na wala na tayong magagawa. Dahil, bakit? Ganito ang bansa ng Korea. Hindi perfect, pero madaming maayos. Alam nyo, pumunta ako, di ba? Nagsama ako sa Filipino community sa The Hague. Pumunta yung mga tiga-Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar. Pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Dahil walang mamalasakit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan. Na hindi pwedeng okay na ito. Bayan ito ng mga anak natin. Patapos na tayo. Anong edad ko? 28. Sandali. Kahapon, nagsakay kami ng international taxi. So, yung Koreano na driver, marunong siya mag-English. Pero hindi kami nagsabi kung sino kami. Hindi kami nagsabi sa kanya. Basta nagpa-drive lang kami sa mga kailangan namin gawin. Overheat. Sabi nung, taxi driver, may asawa na ba daw ako? Sabi na, asawa na ba daw ako? Tapos sabi ko sa kanya, wala kami, 28 years old lang ako. Oh, 28 years old lang ako, patapos na ako sa mundo na ito. Yung anak ko, 8 years old pa lang. Ano ko, naiiwan yung bayan natin na magulo. Na ang mga bata hindi nakapagtapos sa pag-aaral. Na ang mga tao ay walang oportunidad sa trabaho. Gusto natin ang bayan na hindi tayo kailangan umalis dahil sa pangangailangan. Dahil nagustuhan natin umalis. Natin ng future na kailangan natin iwanan ng ating mga anak. Kasi dito sa bayan natin sa Pilipinas, walang trabaho. Walang kita. Walang oportunidad. Ayaw natin yun. Ayaw natin na mag-iwan ng lubog, utang, at hindi maayos na Pilipinas sa ating mga anak. Yan yung kailangan natin ipaintindi sa mga tao na mag-State of the Nation address. Yung mga kasamahan niya doon, magpapalakpakan sa lahat ng sinasabi niya na hindi naman natin nararamdaman doon sa ating mga barangay. Doon sa ating mga tahanan. Kasi kahit ano pa man ang sabihin nila, yung mga picture nila, yung mga numbers nila, mga sulat nila,
hindi natin nakikita sa ating mga komunidad.